Narito tayo ngayon sa isang pamilyang bayan na kung saan tutuklasin natin kung ano nga ba ang kalagayan ng presyo sa merkado. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ay sabihin ng kakulangan ng supply o shortage. At isa rin sa dahilan kung bakit nagbabago ang presyo ay ang pagtaas sa pares na produksyon. Dahil sa mga nakalipas na bagyo ng nakaraang taon, tulad ng pananalasan ng bagyong Fidrin, ang presyo ng ilang gulay sa Metro Manila ay tumaas. Umakyat ng 5 hanggang 10 per kilo ang presyo ng kalamansi, sitaw, kamatis, pechay at carrots. Malaki naman ang tinatahalaga ng talong na mula 20 pesos per kilo, ngayon ay naging 45 pesos na. Ang offer na dati ay 40 pesos per kilo, ngayon ay 85 pesos na. Ang presyo naman ng palaya na dati ay 30 pesos per kilo, ngayon ay 50 pesos na. Sa inyo na malaman ang presyo ng mga produktong binibili nyo? Mahalaga sa akin, napakamahalaga dahil sa akin kulang yung budget ng nakalaon. Paano naman po ito nakaka-apekto sa inyo at sa inyong pamilya? Sobrang apektado, halos hindi na makakain sa sobrang sa tama, kasi hindi na mabibili ng tamang pagkain. Samantala, tumasa hanggang 15 piso ang presyo ng manok. Sa ngayon, umabot na sa 140 ang kada kilo ng manok. Subalit, iginit naman ng Department of Agriculture na dapat ay nasa 120 to 135 lamang ang presyo nito. Iginit din nila na wala naman silang nakikitang pagkakaroon ng shortage sa supply ng manok dahil marami naman umanong breeder ng manok ngayon sa bansa. Dahil ang nakikita lamang na dahilan ng pagtaas ng presyo ng manok ay mabagal na paglaki ng sisiw kasabay ng pagtaas ng demand. Hindi maiiwasan ang pagbabago ng presyo sa mga bibili. Kaya naman, mahalaga kay Juan na alamin kung ano nga ba ang lagay ng presyo sa merkado upang maiwasan suliranin sa pagbabudget. Angela Sepe, nag-uulat.